Descendant laban sa Descendant. Sumasasaksihan nga natin dito mga lods sa napakatinding laban na magaganap sa pagitan ng mga Monarch Descendant at naging 2v1 pa ang laban. Dalawang Monarch Descendant against Song Soho. Subalit ang hindi alam ni Osha ay na-checkmate na pala siya ng ating bida dahil pumasok lang naman ang dalawa sa Shadow Dungeon kung saan may isang nilalang na sobrang lakas na naghihintay sa kanila. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos ng pabagsakin ni So si Granga, sinabihan niya kagad si Osha na pakawalan ng batang elf. Hindi makapaniwala si Pia na ganun lang kadali pinabagsak ng Shadow Descendant si Granga. At na-realize naman ni Osha na ang growth ng Shadow Descendant ay mas mabilis pa kaysa sa inaasahan niya. Habang si Circa naman ay lumuluwang umiiyak na nagtatawag sa pangalang Hoho. Ngunit bigla nga may tumusok na insekto sa liig ni Circa na wika ba dito ni Osha, "Diyan ka muna bata." Bigla namang nag-aalala si Soho nang nakitang nawalan ng malay si Circa. Ngunit sinabi ni Osha na huwag itong magalala dahil nilagyan lang niya ng kaunting pampatulog ang Frost Descendant. Gulat na gulat si Soho sa kanyang narinig na napaisip kung bakit tinawag ng babaeng ito na Frost Descendant si Circa. So ang ibig ba niyang sabihin dito, si Circa ay Monarch Descendant? At ang makita na may nalalaman ng babaeng ito patungkol sa existence ng mga descendant, ibig sabihin na tinanong kaagad ni Soho kung sila ba ay mga survivor sa digmaan ng mga monarchs. Parang napataas kilay si Osha sa word na survivor ni Soho at sinabi niyang rather to say survivor, pwedeng sabihin na lang nating sila ay mga nilalang na nilikha mula sa digmaan ng mga monarchs since tatlo sa kanila ay mga monarch descendant as well. Gulat na napawat si Soho sa kanyang nalaman, ngunit bigla nga lumitaw itong si Granga sa likod ni Soho mga lods at nag-unleash ng napakalakas na atake gamit ang kanyang giant axe, kaya napaatras muna ang ating bida. Mabilis na nakapag-cover up si Soho at hindi siya makapaniwala kung paanong nakabalik ang lalaking ito dahil sinigurado niyang ang parehong braso nito ay binali niya na, habang si Osha naman ay mabilis ring umatake sa likod ni Soho gamit ang kanyang insekto na makikitang may inipon na explosion power si Osha mga lods sa loob ng katawan ng kanyang insekto at pinakawalan towards Soho. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog matapos ang atake ni Osha at parang nilamon nga ang ating bida sa lakas ng kapangyarihang ito, kaya wika ni Osha kay Granga na sasali na siya ngayon sa laban. Kailangan niyang bigyan ng sapat na oras si Pia para makalikha ng gate. Samantalang bigla namang nagbigay ng notice ang system na si Soho ay magkakaroon siya ng quest update at ito nga ang kanyang quest na Monarch Descendants. Kailangan niyang hanapin ang mga Monarch Descendants at recruitin bilang companions dahil hindi siya kilalanin ng mga denizens of Shadow Dungeon bilang Panginoon kung siya ay isang mahina. Kailangan niya makasurvive upang patunayan ang sarili. At nakalinya nga dito mga lods ang 8 Monarch Descendant na ang una ay ang mga naging kompanyo ni Soho na sina Grey ang Fang Descendant, Isel White Flame Descendant at si Amot na ang Iron Body Descendant. At ang sumunod ay mga descendant na dapat niya ma-recruit na si Circa ang Frost Descendant, ang Plague Descendant, Beginning Descendant, Transfiguration Descendant at ang Distraction Descendant. Ipinakitang bumaon pala talaga si Soho sa atake kanina ni Osha at hindi daw niya akalaing magkaroon siya ng quest update sa system. Siguro dahil nandito ang ibang descendant sa dungeon na to. Napangiti ang ating bida na parabang na-excite siya at napawi ka nga dito si Vero na mas maganda na to yung Monarch dahil mababawasan ng kanilang trabaho sa paghahanap ng 3 descendants since nandito na ang 3 sa harapan nila. Kaya napatanong si Soho na parabang hindi naman ata willing na sasama sa kanya mga to bilang companion. Nasagot naman ni Vero, simple lang naman ang gagawin dito ng Young Monarch. Talunin mo sila at bugbugin hanggang sa papayag sila. Nagsagawa ng pag-atake si Granga, ngunit makikita natin dito mga lods na talagang napa-serious mode na ang ating bida at bigla na lamang itong napuntas sa likod habang si Granga ay nagtamo ng napakaraming slices sa katawan gamit ang dagger ni Soho. Lumabas sa likod ni Osha ang mga centipede at kaagad inatake si Soho na mabilis namang naiwasan ng ating bida at seryoso na sinabi na ang gumagamit ng mga bugs ang siyang range attacker tama. Kaya napangiti na lamang si Osha dahil ang kanyang mga atake na naiwasan ni Soho ay pumasok lang naman sa isang maliit na gate
na parang nagmimistulang spatial magic at bigla na lamang itong lumabas sa gilid ni Soho. Kaya napaatras ang ating bida para makaiwas. Nagtataka si Soho kung bakit lumabas sa gilid niya ang mga atake, habang nagpapasalamat naman si Osha sa pag-back up na ginawa ni Pia na nagpa-realize kay Soho na siguradong ang batang ito ang siyang lumikha ng gate. Biglang sumulpot sa likod ni Soho si Granga, na makikita natin dito mga lods na parang wala lang ang ginawang damage ni Soho kanina at mukhang may fast regeneration ata ang descendant na to. Kaya hindi makapaniwala ang ating bida kung papanong nakatayong muli ang taong to na parang wala lang. Literal na naging 2v1 ng laban dahil talagang magkabilang pwinestuhan ni Osha at Granga si Soho back and forth. Kaya napaisip ang ating bida kung paano niya kaya ililigtas si Circa sa sitwasyon na to. Ngunit biglang nandilat ang kanyang mga mata nang narinig ang boses ni Lady Essel na napasabing, "Young Monarch, papuntahin mo kaming dalawa ni Grey dyan para makatulong." Kaya habang pinagtutulungan si Soho ng dalawang descendant side to side, sinabi niyang ang mga monster na to are way more to handle. Ngunit wika ni Lady Essel na magtiwala lang sa kanilang Young Monarch. Gusto nilang lumaban alongside Shadow Descendant bilang companion, kung kaya't kinuha na nga dito ni Soho mga lods ang Shadow Dungeon Key upang buksan ng gate ng Shadow Dungeon at sinabing, "Kayong dalawa, huwag niyong pilitin ang mga sarili niyo ha." May biglang lumusot sa gilid ni Granga na papunta nga ito kay Osha na makikitang ito nga ay sina Grey at Essel na napasabing ito na ang oras para mag-shine Grey. Handa ka na ba? Napangiti lang si Osha na na-realize na sila mga Monarch Descendant na nakabound sa Shadow Descendant. Tama. Kaya gamit ang mga naglalaki ang centipede, bigla itong lumabas sa ilalim ng lupa upang pigilang makapag-penetrate ang dalawa papunta sa kanya. At sinabing, paano kung kunin niya ang pagkakataong ito para isama rin niya ang dalawang to bilang companion niya. Napasigaw si Soho sa likod habang nakikipaglaban kay Granga sa sobrang pag-aalala kay Essel at Grey dahil kinakagat na nga itong si Essel mga lods sa mga insekto ni Osha, ngunit sinabi ni Lady Essel na huwag mag-alala ang Young Monarch para sa kanila dahil wala lang to. Talsik ang dugo ni Lady Essel sa mga insekto ni Osha at dito siya napaisip na ganito pala kataas ang antas ng kalaban ngayon ng Young Monarch na masasabi niyang mga malalakas talaga. Alam niya na hindi sila tinawag ng Young Monarch dito dahil gusto silang protektahan ni Soho since malayo ang gap ng kanilang growth. Ngunit biglang chinapchap ni Essel mga sa mga insekto ni Osha, bagay na nagpadilat sa mata ng descendant ng Monarch of Plague na makikitang nag-turn into white ang buhok ni Lady Essel kung saan ginamit lang naman ni Essel ang band skill Beast Possession. Kaya ang dalawang Monarch Descendant ay nag-turn into one upang mas lalo pa nilang palakasin ng kanilang kapangyarihan. At wika pa nga dito ni Essel mga lods na dahil sa gap ng kanilang lakas, ito mismo ang nagpapa-frustrate sa kanya. Nakaiwas si Soho sa atake ni Granga at napansin nga niya ang napaka-unusual na ginawa ni Essel at Grey sa paggamit ng Beast Possession na hindi niya akalaing magagawa ito ng dalawa. At sinabi pa dito ni Lady Essel na hindi lang yan ang meron kami, kung saan damakmak na atake lang naman ang pinakawalan ni Essel mga lods gamit ang isa ring band skill na Demon Strike. Ito ang mga skill na si Soho lang ang gumagamit. Ngunit ngayon, ginamit na ito mismo ni Essel at Grey with Beast Possession. Gulat na gulat si Osha nang muntika na mahagip ang mukha niya sa bilis ng atake ni Essel. Kung kaya't nag-all out na nga itong si Essel mga lods at harapang nakipagtagisan ng lakas kay Osha. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang dine-activate ni Essel ang Beast Possession at dumiretsong tumalon si Grey sa gilid papunta kay Pia. Kaya si Pia ay parang nataranta na napasabing, "Wait, teka muna. Hindi ako marunong lumaban." Kung kaya napakover up siya at ipinikit na lamang ang mata. Hindi pala si Pia ang pakay ni Grey, kundi si Circa, na makikitang nagawa ngang mailigtas ni Grey si Circa mga lads, kaya napag-good job Grey si Essel sa sobrang saya sa mission accomplished na nagawa ni Grey. Uwi ka ni Soho na namangha talaga siya at hindi siya makapaniwala kung paanong nakokontrol ng dalawa ang band skill ng sobrang husay. Bagay na nagpa-realize naman kay Osha patungkol sa band skill na napasabing ito ba yung privilege skill na nag-exist lang sa system? Nakakainis naman at biglangan tumagos ang isang parang weapon sa katawan ni Lady Essel na sobrang niyang ikinagulat na kahit si Soho ay nashock rin sa bilis ng pangyayari.
Wika ni Asha na naiinis siya dahil wala man lang siyang natatanggap na quest notice from system na tatanggapin niya ang babaeng ito bilang companion. So ibig sabihin, malinaw na ito ay walang halaga para sa kanya. At ang bumaon pala sa katawan ni Lady Ethel ay ang weapon na buntot ni Asha. Kung kaya't sinabi nga niya dito, tapos ka na. Ngunit bigla na lamang siyang nagulat nang nakitang lumipad na sa itaas si Granga na parang nalupaypay at nawalan ng lakas na talagang nagpalabas ng galit ni Asha, subalit sa isang iglap lang, lumipad sa itaas ang kanyang buntot at nakuha kaagad ni Soho si Lady Ethel. Kaagad binuksan ni Soho ang window shop upang kumuha ng healing potion at inilagay sa sugatang katawan ni Lady Ethel. Pagkatapos, ginamit ng ating bida ang Shadow Dungeon Key para buksan ng Shadow Dungeon at inutusan si Gray na dalhin si Ethel at Circa sa loob. Nakaagad namang napatahol si Gray sa pagsunod ng utos ni Soho, kaya nagmadali na kaagad itong pumasok sa gate. Samantalang, muli na namang nakabalik si Granga na parang wala lang at hindi ko na ata alam mga lods kung kailan tuluyang mapapabagsak ni Soho itong si Granga. At tinawag naman ni Asha itong si Pia na kaagad namang nag-gets ni Pia na sinabing nakita niya kaagad at na-memorize niya na ang gate. Na makikitang kakaiba din talaga ang kapangyarihan nitong si Pia mga lods na sinabi niya pa ditong malaki-laki din na makukuha sa kanyang mana since napaka-explosive ng domain ng Shadow Descendant pero bubuksan niya ito para kay Asha. Nagpasalamat si Asha kay Pia at inutusan niya ang dalawa na pumasok sa gate para kunin ang Frost Descendant at wala pang ilang minuto pumasok na kaagad ang dalawa sa gate dahil sa husay ni Pia. At heto na nga mga lods, nagkaharap na ang dalawa at tinawag ni Asha si Soho na insekto. At seryoso nga sinabi ni Soho na base sa nakikita niyang pananalita, parang may sarili ding system ang descendant ng Monarch of Plague. Kaya tinanong niya kung ginagamit rin ba nito ang system ng ama niya na nilikha mismo ng Shadow Monarch. Wika ni Asha na sigurado siyang walang kinalaman ng Shadow Monarch sa system niya at mas superior rito kaysa sa system ni Soho dahil malinaw na i-demonstrate at paano sinabi sa kanya ng system na nandito ang Frost Descendant. Kaya sagot ni Soho na buti naman kung ganon at sobrang nakakagaan ng loob para sa kanya na hindi ibinigay ng kanyang ama ang system sa isang walang kwenta at basurang insekto. Wika ni Asha na may gana pa talagang magsalita sa kanya ng ganyan si Soho kahit ang kanyang mga kasamahan ay pumasok na sa loob ng exclusive domain nito. Nakagad namang sinagot ni Soho na wala siyang pakialam. Napawat si Asha na ang ibig bang sabihin ni Soho na inaabandonan niya ang kanyang mga kasamahan. Kaya sinabi niyang ito talaga ang inaasahan niya sa descendant ng Monarch of Shadow. Ginagawa ang lahat na mag-isa. Uwi ka ni Soho na hindi naman niya inaabandona ang kanyang mga kasamahan. Sadyang wala lang talaga siyang dapat na ipag-aalala pa. Hindi katulad mo. At bigla nga nawala si Soho na para bang nag-blink lang papunta sa harap ni Asha para umatake. Nakaagad namang nadepensahan ni Asha. At ginamit na nga dito ni Soho mga lods sa mga multiple dagger or weapon na anytime kukunin niya lang mula sa ere. At mag-change ng weapon kung kailan niya gusto base sa attacking gagawin niya. At sinabing bakit kaya hindi mo nalang aalahanin ang sarili mo, descendant ng Monarch of Plague? Kaya napangis-ngis na lamang si Asha na pinipigilan si Soho. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Shadow Dungeon na makikitang si Circa ay kakagising lang at nagulat nga siya dahil parang nasa ibang lugar na siya habang si Gray ay napangisngis na tumayo ang balahibo sa galit nang nakitang nasa loob na ang dalawang descendant na sina Granga at Pia na siyang napansin din ni Circa na sila yung mga taong gusto siyang kidnapin kanina. Subalit, bigla na lamang yung naramdaman ng napakabigat na aura na talagang nagpadilat sa mga mata ni Circa dahil ito ay nagtanong na napawikang magtatanong ako at maaari yung ikamamatay ang magiging sagot ninyo. Kaya sumagot kayo ng buong pag-iingat na makikitang napatago na wala sa oras si Pia sa likod ni Granga sa sobrang takot sa nakakakilabot na orang hatid ni Amot. Na dito'y tinanong niya kung sila ba ang nag-iwan ng ganong kalagayan sa babaeng demonyo. At heto na nga mga lods, muling ipaparanas na ni Amot ang kanyang galit lalo na't matagal-tagal na rin silang magkakasama ni Lady Ethel sa loob ng Shadow Dungeon. At imagine kung ilang taon siyang nakakulong mag-isa sa Tom Pyramid at ngayon mayroon na siyang mga kaibigan, siguradong ilalabas niya talaga ang kanyang galit.
At kung titingnan natin na maigi ang matching mga lods ay talagang mismatch talaga ang laban. Siguradong ilang minuto lang ay tatagal ni Asha kay Soho. Ngunit ang strategy nga niya dito ay mag-buy some time kay Granga at Pia para makuha ang Frost Descendant. Ngunit hindi niya alam na nasa loob si Amot at alam naman natin kung gaano kalakas itong si Amot mga lods na kahit si Soho ay nahihirapan kay Amot. At si Amot mismo ang guro ngayon ni Soho. At kaya ito naging mismatch mga lods dahil nasa loob ng domain ni Soho si Pia at Granga. Kaya siya ang may fully control kahit sino pa ang nasa loob ng kanyang exclusive domain. Since part ng Shadow Authority ang Shadow Domain. Kaya pagkatapos talunin ni Soho si Asha, wala na, checkmate na kaagad. Nasa loob na ng Shadow Dungeon ng dalawa. At may malungkot nga tayong balita mga lods, magkakaroon na naman ng short hiatus ang solo leveling Ragnarok dahil maybe ito ang dahilan kung saan nagbigay nga ng mahabang mensahe ang artist na si Jin from Redice Studio na siyang inatasang gumuhit ng solo leveling Ragnarok na dahil sa mandatory military service, aalis muna siya bilang artist ng solo leveling. Naniniwala naman siya na hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Instead, mabibigyan pa siya ng time para makapaghanda sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa ngayon, gusto niyang suportahan ang kanyang successor at disciple na si Jang Songrak na siyang papalit sa kanya bilang artist ng solo leveling Ragnarok at magpapatuloy sa kanyang nasimulang series. Although hindi ito madali na posisyon dahil sa weight and expectation lalo na sa art style, gusto pa rin niyang i-welcome at suportahan ang bagong artist. Kaya sa tingin ko dito mga lods, makaka-experience tayo ng panibagong style niyang pagguhit at sana malalamangan niya ang ganda at angas ng series lalo na't may pangalan ng solo leveling Ragnarok at marami na nga nag-aabang na reader. Maybe ang pinakamatagal na pahinga lang dito mga lods for preparation ay 3 months at ang pinakamaaga naman ay 1 month. Kaya malungkot man kung iisipin, wala tayong magagawa kundi maghihintay na naman tayo dito at yun lang. Salamat!